Hi guys, and welcome po ulit sa aking YouTube channel Reg TV. And ako nga po pala yung Kuya Reg. At ngayon ang topic natin. Kung nag-umpisa kayo sa relasyon na mainit, yung konting tinginan lang, laplapan na naman. Yung halos matuyot na yung lupain mo dahil sa kakaararo niya sa'yo, araw-araw. Pero, mapapansin mo nitong nakaraan, bihira na lang kung araruhin ka niya. Huwag ka agad mag-iisip na may babae siya. Dahil minsan, may mga bagay na nagagawa siya or ikaw, kaya nawawalan siya ng gana na mag-ano kayo. So kung wala naman siyang babae pero hindi ka na niya madalas kalabitin, ano ang dahilan? 'Di ba? Ayan ang pag-uusapan natin sa video na to, kaya chill lang kayo dyan dahil uumpisahan na natin yan pagkatapos ng intro. Number 1, dahil napapadalas ang panonood niya ng porn. Walang masama sa panonood ng PORN. Dahil minsan, nakakatulong yan para makakuha tayo ng mga technique para mas lalong uminit yung bakbakan nyo na mag-partner. Pero, kung ma-addict yung lalaki sa kapapanood niyan, malaki yung posibilidad na mas mag-enjoy siya na manood na lang at mag-jackstone kaysa yung kalabiting kanya. Dahil mas nag-e-enjoy na siya doon, na kahit na hindi niya nahahawakan, napapanood niya lang. Iba't ibang babae yung nakikita niya. Iba't ibang hugis ng talaba yung nakikita niya. Kaya pagdating sa'yo, parang wala na siyang gana kahit ikaw yung kasama niya at ikaw yung nahahawakan niya. Alam nyo, posibleng mangyari yan. Kaya wag nyo siyang bibigyan ng dahilan para manood na lang at mag-jackstone. Karamihan ng mga nakausap ko kaya napapapanood sila sa internet ay dahil hindi sila pinagbibigyan ng misis nila or ng partner nila. Yung iba naman dahil feeling nila hindi interesado yung partner nila sa kanila. Yung parang madalas na lang na walang kagana-gana yung partner nila pag nag-aano sila. Kaya ayan, sa internet na lang sila naghahanap at nagja-jackstone na lang. Number 2, dahil hindi na siya curious. Minsan, sa tagal ng pagsasama ng mag-partner, yung bakbakan nilang dalawa parang nagiging routine na lang, kaya nagiging boring na. Wala na yung curiosity ng bawat isa dahil nahalungkat nyo na yung kasuluk-sulukan ng katawan ng partner nyo. Hindi ko alam sa mga babae pero sa lalaki, madalas mangyari to. Kaya lagi kong sinasabi sa mga video ko, napakahalaga sa relasyon yung minsan sumusubok kayo ng iba't ibang bagay para bumalik yung init ng pagsasama nyo. Lagi ko rin sinasabi sa mga video ko na huwag kayong umasa lang sa love. Dahil yung love na yan sa relasyon nyo, parang isang halaman yan na nasa loob ng bahay. Pag hindi mo yan pinaarawan, pag hindi mo yan diniligan, pag hinayaan mo lang na ganyan yan, mamamatay yan. Kaya mahalaga din yung bakbakan sa relasyon. At ang magandang solusyon para dito, lumabas kayo, mag-hotel, mamasyal, pumunta sa magagandang lugar. Para kahit papano ay mag-iba din yung mga nasa paligid nyo. At medyo mag-iba din yung pakiramdam nyo sa bawat isa. Or, manood kayo ng mga tips kung paano ibalik yung gana nyo sa bakbakan. Malaki ang may tutulong ng mga yan. Promise. Number 3, baka hindi mo siya binibigyan ng sapat na space. Pag in love tayo, gusto natin kasama lagi natin siya. Yung andyan lagi siya sa tabi natin. Pero para kasi sa lalaki, napakahalaga sa lalaki ng personal space. At pag hindi mo yan binibigay sa kanya, hindi rin siya magkakaroon ng space para ma-miss ka. Hindi siya magkakaroon ng space para hanapin ka. Magiging limited na rin yung usapan nyo or kwentuhan nyo dahil lagi kayong magkasama. Lalo na sa panahon ngayon na meron ng mobile phone. I'm sure nakatutok na lang siya dyan sa cellphone niya naglalaro kaysa yung makipaglandian sa'yo. Kaya bigyan mo siya ng space para ma-miss ka niya. At pag na-miss ka niya, sigurado na-miss din niya na tabihan ka. Pero sigurado sasabihin ng iba dyan, Kuya,
Sobra-sobra nga yung space na binigay ko, kaya ayun. Naghanap siya ng iba. Alam nyo, kung talagang magloloko ang isang lalaki, magloloko yan. Bigyan mo man yan ng space or hindi. Kaya kahit payagan mo yan sa inuman na may mga babae, kung hindi yan magloloko, hindi talaga yan magloloko. Kung pipigilan mo naman siya na makipag-inuman dahil maraming babae sa inuman, kahit hindi mo yan papuntahin, kahit pigilan mo yan, kung talagang magloloko yan, pwede niyang gawin yan sa labas ng inuman. Kaya bakit hindi mo ibigay yung space na para sa kanya, 'di ba? Oo, hindi magiging 100% na hindi kanya ipagpapalit sa iba or hindi kanya iiwan. Pero at least, mas mataas yung tsansa na hindi siya maghanap ng iba dahil masaya siya sa feeling mo. 'Di ba? Number 4, dahil pagod or stress. Alam naman natin na karamihan sa mga lalaki, sila yung may mabibigat na trabaho. Minsan, puro OT pa yan. Plus, problema sa pera. Problema sa pag-aaral ng mga bata. Problema sa trabaho. Kaya sure ball, mamamanhid ka na lang dahil sa mga nakaka-stress at nakakapagod na nangyayari sa buhay mo. Kaya ayan, pagdating sa gabi, pag kinalabit ni Mrs., nahihirapan ng tumayo yung pipino niya dahil mas nangingibabaw yung mga iniisip niya kaysa sa init ng katawan niya. Para maayos yan, iparamdam mo sa kanya na hindi siya nag-iisa. Kausapin mo siya ng seryosong usapan. Sabihin mo na andyan ka lang sa tabi niya, handang makinig, at tulungan siya kung anuman yung gumugulo sa isipan niya. O kaya, magplano ka ng isang araw kung kailan siya free. Tapos lumabas kayo. Mag-enjoy kayo sa araw na yon. Pero kung okay naman yung isip niya at yung katawan niya lang yung pagod, ikaw na yung magtrabaho. Kainin mo yung pipino niya. Patungan mo siya. Dahil kung iaasa mo pa na siya yung magpapainit sa'yo, walay. Tatama rin talaga yan dahil pagod siya eh. 'Di ba? Number 5 na dahilan. Baka may babae nga talaga siya. Minsan, kaya tinatamad ang isang lalaki na mag-ano kayo dahil mas ganado na siyang mag-ano sila ng bago niya. Parang nung bago pa lang kayo, 'di ba? I'm sure nakakadalawa or nakakatatlong rounds kayo sa isang araw. Sigurado ganyan din yung pakiramdam niya sa bago niya ngayon. Kaya pagdating sa'yo, wala na siyang gana. Tinatamad na siya. At pati yung pipino niya, hindi na kayang tumayo para sa'yo. Sa club, 'di ba? Number 6. Dahil baka may sakit siya. Hindi ako doktor kaya hindi ko ito may papaliwanag sa inyo ng mabuti. Pero baka may sakit siya na nakakaapekto sa gana niya sa bakbakan nyo. Kaya kung wala naman sa mga nabanggit ko sa 1 to 5 yung kondisyon niya, subukan yung kumonsulta sa doktor para maagapan kung ano man yung nararamdaman niya. 'Di ba? So yun, sana kahit papano nakatulong sa inyo yung video natin ngayon. Maraming salamat po sa panonood. Ingat kayo sa mga kayo naroon. Sa mga silent viewer natin dyan, maraming salamat po. Salamat po sa suporta. And ingat kayo sa mga kayo naroon. God bless. Peace and goodbye.